Naibalita nga po noong nakarang araw ni Sham Saranya ng ESPN na hanggat hindi pa nasusolusyonan ng Golden State Warriors ang kalagayan ni Jonathan Kuminga ngayong off-season, nakapos ang kanilang gagawing signings sa free agency kagaya ng pagkuha nila kina DeAnthony Melton at si Al Horford. Base sa pinakahuling inilabas na balita, kasalukuyan nga pong naipagpatuloy na ng Golden State ang kanilang contract negotiation kay Jonathan Kuminga, kung saan balak nga nitong kunin ang qualifying offer na nagkakahalaga ng $7.9 million. Since hindi sila nagkakaintindihan sa trade, mas minabuti ni Kumingang kumuha lamang ng isang taong kontrata para maging isang unrestricted free agent next summer. Subalit dahil nga sa inaasahang pagbabalik ni Kuminga, masisira rin naman ang iba nilang mga plano kagaya ng pagkuha kay Al Horford. Ayon sa isang insider, malaki ang posibilidad na makansila ang pag-sign nila kay Horford since wala sila ngayong sapat na cap space para makapagbigay sa kanya ng malaking kontrata. Samantala, dito naman tayo. Trending nga ngayon ang isang dating NBA player na bumatikos kay LeBron James. Well, ayon sa isang podcast na topic nga ni Austin Rivers, ang anak ni Coach Doc Rivers, si LeBron James. Ayon sa kanya, kahit man all-time leader in points si LeBron, hindi pa rin niya maituturing na legit scorer ito. Pangit nga daw ang kanyang laro, hindi nga daw kagandahan ng jump shot at shooting form. Ang laro nga daw ni LeBron ay pawang puro puwersa lamang at lakas ng katawan. Hindi nga daw katulad ni na Michael Jordan, Kevin Durant at James Harden na ang ganda ng galaw at ganda ng ginagawang moves. Ang jump shot, ang 3 points, ang layup, ang fadeaway, lahat nga daw yan pangit tignan pag si LeBron ang gumagawa. Well, sa ganitong mga pahayag, alam nating hater ito ni LeBron. Hindi na rin naman niya nakakagulat dahil ilang beses na nga itong tinalo ni LeBron at hindi siya manalo-nalo sa kanya. Kung inyong ang matatandaan, trending ang pagbato ng bola noon ni Austin Rivers sa ulo ni LeBron James noong 2020 playoffs. Sadya nga ba ito o lumalabas ng totoo? Anong masasabi niyo dito?